Hahabol nga ba ng trade itong San Miguel bago mag-Game 5? Natambakan sila ng TNT nitong Game 4 mula umpisa hanggang huli. At kinakailangan daw ng pagbabago dito sa SMB para masiguro yung panalo nila dito sa Game 5. Pinag-iisipan daw ng management na kunin itong si Cedric Bearfield kung ito'y magiging available o kung hindi man si Cedric Bearfield, itong si Tyler Tio nitong Phoenix Fuel Masters. Marami pang mga ibang guards daw na tinitignan ng SMB. For example, baka si Mark Nonoy nitong Terra Firma Jeep. Kasi parang dyan na nakikita ng San Miguel, kinakailangan nila ng isa pang point guard na magdadagdag dito sa kanilang rotation at sa scoring. Ngayon, mukhang meron kasing iniinda itong si Chris Ross. Kaya hindi mabigyan masyado ng mahabang playing time. Kaya nga, parang ang gagawin daw ng SMB ngayon, hahanap sila ng isa pang guard na pwedeng magamit. Ito si Chris Millan, malamang malagay na yan doon sa trading block dahil hindi naman nabibigyan ng playing time. At natitiyak din natin na meron pang mga ibang players ngayon na gagamitin din itong si Coach Leo Austria. Pero ang priority daw talaga ay magbigay ng tinatawag na magandang lineup o magandang laban pagdating dito sa TNT. Kaya nga yung trade na yan ay binabalak talaga nilang gawin. Kung sakali na makuha nila, for example, si Tyler Tio. Ang laking bagay niyan pagdating dito sa San Miguel dahil ang taas ng basketball IQ nito at hindi nito takot tumira ng 3-point shot. Ngayon, bukod dito kay Tio, nandyan dito si Adrian Loco ng Rain or Shine na po pwedeng kunin ng San Miguel. Kaya nga alam natin na sa PBA maraming mga point guards na available. Hindi magkukulang ang SMB ng option pagdating dyan. At yan talaga yung hinahanap natin ngayon dito sa San Miguel na kanilang gagawin. Yung pagkakuha ng isang top-notch point guard na po pwede talaga na magdala sa San Miguel dito sa kampyonato kontra kay Chot Reyes at sa TNT Tropa. Ang Terra Firma Jeep naman hanggang ngayon ay mukhang hindi pa rin bibitawan yung rights kay Stan Hardinger. Marami kasing mga teams na nag-i-inquire dito, pero syempre ang Terra Firma hindi nila ipamimigayan unless talagang nakita nila na maganda yung magiging kapalit nito. Maraming naniniwala na itong si Stan Hardinger kahit retirado na ay maganda pa rin yung ipapakita niyang laro at kinakailangan lamang talaga na magkaroon ng tinatawag na perfect agreement itong TNT at itong Terra Firma para makuha nila yan. Pero baka daw hindi payagan ng SMC na makuha ng TNT itong si Christian Stan Hardinger. Kaya nga ito talaga yung pinag-aaralan nating mabuti kung matutuloy nga yan. Dahil hindi naman natin masasabi na magiging isa dito sa mga issues dito sa TNT ay yung kakulangan ng big man. At itong Terra Firma naman, malapit yan sa SMC, ito malamang hindi niya nibigay itong si Stan Hardinger. Kapag napunta si Stan Hardinger kasi sa TNT, mahirapan ng SMC dyan. Kaya nga mukhang gagawin ng Terra Firma ay February trade yung rights ni Stan Hardinger, malamang sa SMC team pa rin. Pero sabi nga nila, wala namang garantiya na maglalaro na itong si Stan Hardinger at baka kontento na to sa pagre-retiro dito sa basketball. Kaya nga mukhang ang mangyayari ngayon ay itong si Christian Stan Hardinger mananatili dito sa Terra Firma. Depende na lamang syempre yan, baka may mag-offer na maganda katulad ng mga independent teams like Converge at Rain or Shine para makuha yung rights ni Stan Hardinger. Kung ganyan ang usapan, siguro papayag ang Terra Firma. Basta isang solid big man din ang ipapalit o kaya baka first round draft pick, hindi natin masabi. Kaya nga itong si Coach Ronald Tubid, busy rin yan dito sa mga gagawing retooling ng lineup ng Terra Firma para sa darating na Commissioner's Cup. At sigurado, matataas na quality players na naman ang susubukan nilang ma-acquire.